public school pa rin pala nag-aaral yung anak mong si Emil? Oo, ate. Bakit? Diyos ko, Rose, hindi ka man lang naawa sa anak mo? Rose, Diyos ko, kung ako lang ha, kung ako ang may asawa na OFW, aba, sa private school ko pag-aaralin yung anak ko, hindi lang dyan sa mga public school na yan. Yung sa akin naman advice lang. Hindi naman sa nangingialam ako sa buhay nyo. Galingan mo sa school, ha? Pag alam mo yung sagot, magre-raise ka ng hand, okay? Okay, galingan mo, ha? Mag-ingat ka sa paglalakad mo. Tumingin ka muna sa kaliwa kanan bago ka tumakbo, ha? O ano, kompleto na ba? Andito na yung baon mo? O sige, ingat ka, ha? Ingat ka na kay kuya. Pasok na siya sa school. Bye-bye! Ingat! Uwi ka agad, ha? Huwag na maglaro. Uy, Rose, sa public school pa rin pala nag-aaral yung anak mong si Emil? Oo, ate. Bakit? Diyos ko, Rose, hindi ka man lang naawa sa anak mo? Naawa? Bakit, ate? Rose, Diyos ko, kung ako lang ha, kung ako ang may asawa na OFW, aba, sa private school ko pag-aaralin yung anak ko, hindi lang dyan sa mga public school na yan. At saka, Rose, budgetan mo naman yung anak mo. Kasi pag-aaralin, hindi yan basta-basta lang na kung ano lang. Ate, okay naman yung turo sa public school, eh. Tsaka, madami namang natututunan yung anak ko. Tsaka, okay naman doon. Tsaka, hindi porket nasa abroad din yung asawa ko, hindi rin naman kasi ganun kalaki yung kita. Sus! Baka naman kasi sa halip na ipampaaral nung anak mo, yung perang kinikita sa ibang bansa nung asawa mo, baka naman napupunta lang sa luho. Ate, hindi naman ako maluho. Kaya nga, di pag-aralin mo yung anak mo sa private school, wag sa public school lang na ganon. Yung sa akin naman advice lang. Hindi naman sa nangingialam ako sa buhay nyo. Tama naman si Rose sa mga sinasabi niya. Ano naman kung sa public school nag-aaral yung mga anak niya? Hoy, ang dami kayong matatalinong nag-aaral sa public school, no? Ako nga din Doon ako nag-aaral. Yung pinagsasabi mo dyan. Kaya nga, tindera ka lang sa tindahan na to Ha? Ano ka mo? Wala, be. Ang sabi ko, sa abroad nagtatrabaho yung asawa ni Rose, so malamang kaya nilang pag-aralin sa private school yung anak nila. Ay, nakakaawa yung bata. Imbis na sa kanya na ginagastos, yung kinikita nung ama, yung pinapadala nung ama, malamang sa luho lang ni Rose pupunta yun. Ha? May luho si Rose? Oo, be! Hindi lang halata. Sa tingin ko, maluho yun. Tsaka, alam mo, sarili lang niya yung iniisip niya. Imbis yung mga anak niya. True ba yan? Sa tingin ko. So, hindi ka pa pala sure? Sure na! Sinong gusto nito? Okay, kain na! Ang sarap! Sarap! Ang sarap naman!
fried chicken to, no? Naku, Rose. Halika dito. Halika dito. Kain na kayo, Please, subukan Rose, mo halika sa dito. mo. Please. Bakit ate? Naku, Rose. Parang napapansin ko, madalas mo atang pinapakain ng fried chicken yung mga anak mo. Hindi naman ate, madalang lang. Baka nagkakataon lang na tuwing fried chicken yung ulam, tsaka nakikita mo. Rose, huwag ka na magsinungaling pa. Palagi mo talagang pinapakain ng fried chicken yung mga anak mo. Madalas! Ano ba yan? Ano, yung tinatamad ka lang magluto para sa kanila? Ay, grabe naman yun. Hindi naman ate, hindi. Rose, alam mo ba na pwedeng magkasakit yung mga anak mo sa madalas na pagkain ng fried chicken? Ako! Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam. Ito, nagugol ko ito na pwede silang magkaroon ng sakit na, bibigyan kita ng sample, hypertension, coronary heart disease, fatty liver, pwede pang type 2 diabetes, tapos obesity. Yan yung pwede nilang pwedeng maging sakit. Delikado yan sa kalusugan ng mga anak mo, Rose. Sinasabi ko sa'yo! Oo! Pero hindi naman siguro ate, kasi madalang lang naman silang kumain ng fried chicken. Rose, alam mo, kung ako lang ang nanay ng mga batang yan, ay, hindi ko hahayaang ganyan yung mga yan. Rose, baguhin mo na yan bago pa mahuli ang lahat. Bago mahuli ang lahat, sinasabi ko sa'yo. Ako naman hindi sa nangingilam, ako'y concern lang ha. Concern lang ako sa'yo. Ay, naku, kakatakot. Aloe vera, be. Ito, be, oh. Thank you. Thank you. Okay. Be. Be. Be, anong binili ni Rose? Anong binili ni Rose? Ano ba, be? Reko. Aloe vera. Sorry. Nasusunog na daw kasi yung balat ng anak niya, Aloe vera? Grabe naman, sunog na sunog ka. Parang itim mo na, oh. Bakit ate? Naku, Diyos ko po, Rose! Halika dito! Bilisan mo, Rose! Hay! Bakit ate? Diyos ko, anong nangyari dun sa balat ng anak mo? Bakit nagkaganon? At saka, bakit mo pinapahiran ng mga ganon-ganon? Ayun na nga ate. Sumali kasi siya dun sa basketball sa school nila. Ay! Ayun, naglaro sa initan, kaya ayan, nasunog yung balat. Naku po. Tapos sa inita nagbabasketball. Naku, Rose, wag mong hayaan ang anak mo na laging gawin yung ganyan. Aba, Diyos ko, baka mamaya magkaroon pa yan ng skin cancer. Hindi ka nag-iisip. Hindi naman siguro ate, tsaka sa school lang naman siya naglalaro ng basketball eh. Tsaka di ba, sports naman yun, so healthy yun. Naku, Rose, wag mong hayaan yung anak mo sa kagaganyan. Baka mamaya, maging tambay lang yan. Kalalaro ng basketball na yan. Or worse, walang marating sa buhay. Nako, wag mong hayaan yung anak mo, Rose! O kaya,
ang malamang ang mangyayari dyan sa anak mo. Magiging basketball player yan, pero may skin cancer naman ako. Diyos ko po, Rose. Ate, grabe ka naman. Grabe ka naman magsalita at mang-judge sa akin tsaka sa mga anak ko. Hindi na naman ata tama yan. Rose, eto ha. Ako ay concern lang sa inyo bilang kapitbahay nyo. Sa inyo na mga anak mo. Hindi naman sa nangingialam ako. Concern lang ako. Ikaw ba na bahala? At saka, Rose, napansin ko rin. Itong anak mong ito, hindi nagpapalit ng damit. Araw-araw yan ang suot. Yuck! Favorite niya kasi yan. Nilalabang ko naman yan ate gabi-gabi. Ewan ko lang rin. Maasim eh. Kumakipag-away dyan. Over niya talaga sa pagkapakailamera at chismosa niyang si Becca. Alam mo ba, be? Kichismis ka niyan dito sa tindahan. Napabayang ina ka daw at puro luho lang. Ay naku, be. Napakapakailamera niyan. Hindi na lang ayusin yung buhay. Naku, be. Wala naman akong pakialam sa sinasabi niya eh. Pero, minsan nakakapikon na rin kasi yung bunganga niya tsaka yung ugali niya eh. Naku, be. Dapat pinagsasabihan mo din yan na huwag ka niyang pakialaman sa buhay mo. At lalo na, kapitbahay ka lang naman niya. Darating din tayo dyan, be. Yan nga. Uy, ubugi na. Naku, be! Bakit mo naman pinagsuot ng pink yung anak mo? Ano bang balak mo dyan gawin mong bading? Diyos ko naman, Rose! Ano bang mga pinagkagagawa mo sa mga anak mo? Ate, ano bang pinagsasabi mo? Tsaka, parang sobra naman na yata yung pangingialam mo sa buhay ko at sa buhay ng mga anak ko. Hindi na naman yata tama niyan, ate. Be, ako concern lang naman. Para kasing gusto mo nang gawing bakla yung anak mo. Ano, gusto mong maging bading yung anak mo, katulad ni Bubbles? Ganun ba? Yun, walang narating sa buhay, naging tindera na lang, kasi nga, bading! Ate, Wait! Rose, yan ba yung pangarap mo sa mga anak mo, ha? Ganyan? At saka, Rose, Diyos ko, nakakahiyang magkaroon ng anak na bading! walang masama sa pagiging bading. Ang masama, yung magiging pakialamera kagaya mo. Ako ay concern lang sa inyo. Sige, bahala ka maging bading yung anak mo! So, walang kwenta ang mga bading, ganon? Wala! Ah, ganon, ha? Ay, Ang kapal ng mukha mo? Tapos saan ka mangungutang? Ha? Halika, mag-uusap tayo. Andiyan ka pa. Be, sorry na! Be! Ha? Aray! Buwa ka nang ina kang chismosa ka, ha? Anong karapatan mong pakialamanan ang buhay ng kapitbahay mo, ha? Anong karapatan mong pakialamanan ang pagiging magulang ni Rose? Eh, ikaw nga, wala ang anak eh. At lalo na, hindi maayos ang buhay mo. Tambay ka, hampas lupa pa. At anong karapatan mong pakialamanan at laitin ang pagiging baklao? Sagot! Be! Sorry na sa mga nasabi ko. Sorry na, Be. Hindi. Lamugin ko yung mukha mo hanggat hindi ka nagbabago. Be! Kahit wag na, Be. Kahit hindi na. Be, pangako, magbabago na ako. At saka, Be,
Nalog ng utak ko. Na-realize ko na yung mga pagkakamali ko. Ikaw, picture ka namin. Ay, oh, cute. Tignan mo, oh. Oh, cute naman niya. Oh, watch ka na. Watch na tayo. Anong gusto mo i-watch? Sige. Search mo na. Be, pwede ba kitang makausap? Bakit, ate? Kung pakikialaman mo na naman yung buhay ko, hindi na ako papayag. Naku, Be. Hindi na ako makikialam sa buhay ni Numan. Magpo-focus na lang ako sa sarili kong buhay. Naiparealize na kasi sa akin yan ni Bubbles. Nauganan niya ako. Kausap na kami. At medyo naturuan na niya ako ng leksyon. Sorry, Bea. Sorry sa mga nasabi ko sa inyo. Hindi na mauulit yun. Tama yan, ate. Mali na makailam ng buhay ng ibang tao. Lalo na, hindi mo alam yung pinagdadaanan nila. Tulad kong isang ina, may mga pinagdadaanan ako na hindi mo alam. Kaya sana, bago mo ako i-judge, pwede mo naman akong tanungin or kausapin ng maayos at ng may concern. Hindi para i-chismis sa ibang tao. Chismis na nakakasira ng ibang taong katulad ko. Maliwanag na sa akin, Be. Sorry talaga, ha. Naunawaan ko na kayo. Saan ka na naman galing? Takbo-takbo ka na naman. Nanganga pa eh. Baguhan kayo. Natanggal na naman kasi yung pasta ko. Oo, chismosa ka eh. Ano? Ano ka? Nagugol ko yun eh. Tapos na tatapos. Mataganda, nagugol. Yan na yung Ay, nilalagyan Steve. ng aloe vera. Sakit ka nung pagkampas mo. Dapat nga, idediretso ko na gano'n. Tara, magamutin na natin si kuya. Galit, sabi niya sa'yo. Nagalit. Naging badit na si Yuli. Ginawa mo badit. Diyan na sa isa. Lalaki na siya, hindi na siya si... Nagalit kasi. Pag galit, Kasi! Ito kasi, higigil ako dito. Galing ni Yulia. Lumala. Si Yuli lumabas pa talagang gano'n eh, no?
Kasali ka? Ayaw